Hi, Maha. Good morning. Anong ginagawa mo? Ito, katatapos ko lang mag-breakfast at saka mag-prayers. So, marami akong gustong gawin dito sa bahay pero inuna ko na ito dahil pag gumawa ako pa ng gawaing bahay bago ko gagawin ito, pagod na yung mga kamay at daliri ko. Magsusulat tayo ng kanji, di ba? Mag-aaral tayo ng kanji. So, kailangan economize yung energy or power ng mga kamay at daliri habang hindi pa masyadong pasmado. Habang fresh pa yung energy ng kamay, unahin ko na to. Okay, kahapon tinapos ko to. Tinapos natin yan, di ba? Osaka ni Sundei Nagara Mada Okonomiyaki wo Tabeta koto ga 9 des. So, review lang natin. Even though I am living in Osaka, I haven't still tried eating okonomiyaki. So, yon. So, hindi ko tinapos tong exercise na yan kasi katatapos ko lang. Number 5, alam mo na, tortado ng utak mo. So, dito ngayong umaga ang plano ko number 1 lang. Hindi ko rin tatapusin. Bakit? Kasi may mga kanji tayong i-review. Okay? Basahin natin. Ano hito wa isha de arinagara kenko ni waruso namono bakari tabete iru. Ayusin natin pagbabasa. Ano hito wa isha de arinagara kenko ni waruso namono bakari tabete iru. So, anong i-review natin? Alam na natin kenko yan, di ba? Kenko. Tapos ito, bad ibig sabihin yan pero hindi ko alam ang reading niya dito. Kasi may alam akong ibang reading yan So, i-review natin yan. So, anong ibig sabihin nito? Ano hito wa? Yung taong yan, isha de arinagara, even though he is a doctor, or that person, even though he is a doctor, kenko ni nanto kaso namono bakari tabiteiro, he eats much foods that are bad for the health. Kahit doktor siya, kumakain pa rin siya ng halos lahat ng kinakain niya ay masama sa katawan. Bakari kasi yung most of the time yung amount, yung halimbawa imbis na 50% healthy, 50% junk ang kainin mo, araw-araw na lang na junk, halos araw-araw junk foods ang kakainin mo, bakari yun. Mostly lagi yan, di ba? Mas sobra siyang kumakain ng junk foods. Okay, yan ang ibig sabihin ng bakari. Ano ko lang yan in my own words lang, di ba? So, okay. So, itong i-review natin na kanji. Alam natin ang ibig sabihin ng kenko ay health, di ba? So, i-review ko. Bakit i-review ko? Kasi napansin ko yung nasa loob na kanji ay hawig. Hawig, di ba? Alam ko naman na ano yan Yan, kanji nandun sa kanji ng lapis, di ba? Empitsu. Tapos, 3 kanji yan. Yung unang radical tao, di ba? Tapos, parang empitsu yan, di ba? Sa empitsu. Kaya i-review ko yan to make sure. Tapos yung gitna, totally hindi ko alam yan. Tapos ito,
i-review ko yung naka-enclosure. Tapos totally hindi ko alam ang ibig sabihin ng kanji sa loob. So nga, alam mo nga Kenko is health. Pero yung kanji niya, memorize na lang kahit hindi mo alam ang ibig sabihin ng bawat kanji niya. Magpakadalubhasa ka ng konti ng kanji para hindi mo makalimutan. Okay? Tapos ito, alam kong ano yan aku or waruy. Pero hindi ko alam kung ano ang reading niya dito. Okay, so let's go. Ito, nilagyan ko dyan ng December 14, 25, part 1 or page 1. Dito, December 14, natingnan mo 20, 25 yan wait lang. Baguhin ko to. Alam mo sa English, pwede mo siyang patong-patungan, pero hindi mo pwedeng gawin yan sa Japanese. Kailangan burahin mo yan at baguhin mo. Bakit? Kasi pag hindi mo binura yan at pinatungan mo lang, maraming strokes na yan. Kasi ang 5 is 2 strokes lang yan, di ba? Pati yung number 4 plus yung strokes ng 4. Ganun yung Japanese. Lalo na sa writing. Okay, so page 2. So, page 3. So, nakita mo na kung bakit after breakfast and prayer ay ito muna ang gagawin ko kaysa magtrabaho ng iba pa. Bakit? Kasi mag-ano ka na naman, magpiprito ka na naman ng brain. Okay, so dito na tayo. Yung una, Kenko, di ba? Asa na ba yun? Ayan. Ito. Kenko. So, yung una, sinulat ko na dyan, review. Ken. Ang basa niya is Ken. Anong ibig sabihin ng Ken? Strong and in good health. Okay? Tapos, yun yung hindi ko alam na radical. So, ito. Enyo. Ang ibig sabihin ng radical na yan, ang enyo. Meaning, proceed. Used in characters related to advancing or going. So, yun pala yun, proceed. Tapos, review ito. Fude zukuri. Brush. So, brush. Kasi nung unang panahon, wala namang lapis sa kanji writing nun, kundi brush. Tapos, ayan na. Ito, pag pinaghalo mo ito at saka ito, magiging yan, di ba? Ito. So, ito yun. So, ang basa niyan is Ken. Build a building, construct, erect, put up, establish a nation. So, dito pa lang naka 8 minutes and 28 seconds na tayo. So, yan ang Japanese. So, ang basa niya ay Ken, Tateru, Tate, Tatsu. So, ito ang kunin natin na basa. Diba? Ken. Kasi Kenko. Pareho lang naman yan Build. To be built. Okay. So, dito na tayo. Nakuha na natin ang ibig sabihin dito, diba? Ken. Strong in good health. Pati yung bawat isang part. Ito, about proceed. Ito, brush. Ito, man. Man, proceed, brush. Diba? Siguro, healthy ka na magsulat. Kasi pag may sakit ka, hindi maganda ang iyong pagsulat. Hindi mo rin maisip magsulat, diba? Nangihina yung kamay mo sa pagsusulat, diba? Yun na. Okay. So, next. Nakuha na natin. Ano ba naman tong camera ko? Ayan, Ken. Tapos next ko, nasa page 2 na tayo. Sa page 2, makikita nyo may mga ganyan-ganyan ako, di ba? Practice yan, practice writing. So, ito, meron siyang ganon.
at meron sa loob. So, unahin mo muna yung nasa labas, yung enclosure. Anong ibig sabihin ng enclosure? Itong mga ito, sinulat ko yan, practice lang yan. Ngayon, pag kontento na ako, yan, kinukuha ko na yung meaning. So, ibig niyan sabihin, madare or roof pala yan. Madare, used in characters related to roofs or building. Tapos, ito nga, ayan, kahawig nitong brush, di ba? Kahawig nung brush. Ayan. Kahawig niya, di ba? Yung taas na part pareho. Okay. Tapos, yan, tatlong yan, practice lang yan. Ito, kontento na ako sa writing, sa final practice ko. Kaya in-encircle ko na, encircle ko na yan. Rei Zukuri. Kasi yung Rei is, ano yan, yung frozen, yung Reizoko, yung refrigerator, ganyan. Parang yellow. Okay, tapos you capture, use in characters related to capturing. So, characters related to capturing. So, related to capturing plus roof. So, ito na yung produkto mo, which means healthy, robust. So, healthy, robust. Ano ibig sabihin ng una? Strong, di ba? In good health, robust, healthy. So, strong and in good health, tapos healthy, robust. Pareho lang sila ng ibig sabihin, di ba? So, ayan na, practice ko. Kung yung una ay nagandahan ako sa sulat ko, dito sa huli ay hindi ako kontento, mali-mali pa ako. So, ganun ang kanji. Pag hindi ka kontento, ulit-ulitin mo lang hanggang makuha mo yung feeling mo perfect na. So, ito yung feeling ko perfect na. Pero hindi pa rin maganda, di ba? So, kenko means health. So, nakuha na natin ang ibig sabihin ng health. Okay, yan muna. And then, ito pa. Yung isa, yung last, yung hindi ko alam ang reading. Asa na ba yun? Yung hindi ko alam ang reading. Ayun. Yung pala ang ibig sabihin niyan ay bad, di ba? Bad, evil, wicked, immoral. Ito pala ang gagamitin nating reading. Ito. Waru. So ito, ang reading niya ay waruso. Waruso na mono no bakari tabete iro. Ibig sabihin, laging sumusobra, lagi na lang masama sa kalusugan ang kinakain, even though yung taong yan ay isang doktor. O, dyan na lang tayo mag-e-end kasi number 1 pa lang yan, hindi ko na ginawa yung buong exercise. So, number 1 lang, naka 13 minutes and 39 seconds na tayo sa discussion lang. Wala pa dyan yung research. Okay, bye-bye!